Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng islamikong pagpapayo patungkol ito sa zakah. Ang zakah po ay isa sa mga obligasyon na kailangan nating gawin bilang isang Muslim. Lalo na kapag ikaw ay merong kakayahan, meron kang kasapatan sa buhay, lalo na sa kayamanan. Kaya po, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kunin nyo mula sa kanilang mga kayamanan ang kawanggawa upang malinisan sila at maging dalisay sa pamamagitan nito. Kaya mga kapatid sa Islam, isa sa mga utos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw meron kang kakayahan, kaya may mga obligasyon po ang zakah. Kasi nga, napaganda ng utos sa atin sa Islam. Sabi ng Allah, waqimus salah wa atuz zakah. Sabi niya, itayo nyo ang pagdarasal at magbigay kayo ng kawanggawa. Kaya, ang zakah po, mga kapatid sa Islam, obligasyon yun kasi nga, arkanul Islam. Ibig sabihin, isa sa mga haligian ng Islam. Kung gusto nyo maging tunay na Muslim, gawin nyo po ang mga haligi ng Islam. Kasi nga, nakakatiyak ka talaga na makakapasok sa paraiso. Kaya ang isa sa mga mga kapatid, kukunin nyo itong kanilang kayamanan kapag karapatan talaga. Meron kang karapatan. Para kasi ito sa mga dukha, mga nanglilimos at mga pinagkaitan ng lawak. Tingnan nyo, para magbalansi po ang pamayanan. Merong balansi dapat yan. May mga, kapag merong magbigay ang mga wala, sila dapat bigyan. Kasi nga, ito ang tunay na buhay. Wala naman, hindi naman lahat tayo mayaman o may kaya sa buhay. May mga nanglilimos, mayroong mga pinagkaitan. Kaya po, dapat bigyan talaga sila ng pansin. Huwag sila, mga mayaman kasi, hindi na pinapansin ang mas mababa. Mali po yan. Dapat tignan din nila kung sila sa kanilang kalagayan na ganyan, tsak, mapapaluha talaga ang kanilang mga mata. Kasi nga, nakakalungkot tignan ang mga walang-wala talaga sa buhay. Kaya kahit sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magtulungan kayo sa kabutihan at sa pagkatakot at wag na wag kayong magtulungan sa kasamaan at sa paglabag. At katakutan ninyo si Allah, katotohanan si Allah ay matinding magparusa. Kaya ang zakah, mga kapatid, pagtutulungan po ito sa pagitan ng mayaman at sa mga mahirap. Matutulungan mo ang mayaman para malinisan po ang kanilang mga sarili at kanilang mga kayamanan. Matulungan mo ang mahirap dahil natugunan nila ang kanilang pangailangan sa bawat araw. Kaya ito, napakaano lang, kung hindi sa pera, spiritually, nakakatulong ka sa mga mayayaman. Kaya ito, mga kagandahan, mga kapatid, huwag mong isipin na bawasan ang yaman mo. Hindi nababawasan ang yaman sa zakah. Kasi nga, si Allah subhanahu wa ta'ala, mapupunta doon ang iyong ginawa at tatanggapin niya ng Allah kapag siya'y nalugod, ay papasukin ka talaga sa paraiso. Kaya po, mga kapatid sa Islam, ang kawanggawa, dapat Muslim ang magbigay. Muslim, tapos bigyan mo rin ang
ang mga Muslim din. Ha? Pero kung kung sadaka, wala problema, magbigay ka sa mga hindi Muslim. Pero ang zaka, para lang talaga to sa mga kapwa mo na Muslim. Ha? Tapos meron kang ang estado mo dapat malaya ka. Kapag ikaw alipin, hindi ka pwede magbigay. Kasi nga alipin ka Dapat malaya ka. Alhamdulillah, sa panahon natin, wala nang alipin. Ha? Tapos, ang pangatlo, ang kondisyon ay kailangan mayroon kang tamang kaisipan. Na? Siyempre, dapat hindi ka matanda na makalimutin ka na. Ha? Ang iba kasi malimutin na ang kanyang pera na 1 trillion, tapos ipangsadaka niya lahat lang. Hindi pwede yun kasi papapahamak ang mga kamag-anak, yung mga anak niya, asawa niya. Siyempre naman, dapat mas meron kang tamang pag-iisip. Yun ang isa sa mga Tapos, ang kondisyon din, dapat ang pera mo ay lumalago. Lumalago siya. Katulad ng ginto, o pang mga negosyo dyan, at mga iba pa. Tapos, ang isa sa mga dapat umabot sa nisab. Ibig sabihin, umabot sa limit niya. Kasi yung zaka, basta hindi lumabot sa limit, hindi ka naman magbigay ng zaka. Dapat umabot talaga sa limit. Tapos, dapat ang yaman na yan ay hawak mo talaga ng ganap. Hindi galing sa utang, o pa dyan o hinati nyo sa 3. Hindi gano'n. Dapat sa'yo talaga. Kaya tapos, ang kasunod, dapat nalipasan ito ng isang taon. Isang taon talagang bilang, hindi tunulang. Kung inunahan mo, example, pinasubrahan mo, yun ang yun, hindi pwede pasubrahan. Dapat pwede mo mag-advance ka bayad, wala problema. Pero kung pinasubrahan mo yun, nakakasala ka na kay Allah kapag meron ka ng pera. Tapos wala kang utang. Kapag may utang ka, hindi ka sa zakah. Tapos ang mga iba pang mga pangailangan, ng mga pundasyon talaga ng mga pangailangan. Yun, kapag wala ka lang pera, huwag kang zakah. Ganun ang kagandahan ng Islam. Kasi ang zakah, para lang talaga ito sa may kaya sa buhay. Kasi nga, ibibigay nilang pera nila sa mahirap. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, katotohanan, ang mga sadakat o ang mga zakah ay para sa mga dukha at sa mga mahirap at mga nagtatrabaho rito at mga malalapit ang kanilang mga puso at sa may mga utang at sa mga alipin na nagbabayad para sila ay maging malaya at sa landas ni Allah at sa mga mga biyahero. Ito ay obligasyon mula kay Allah. Si Allah ang maalam, ang marunong. Allahu Akbar. Kaya ito mga kapatid, talaga, pinapaliwanag talaga ng Allah sino dapat bigyan. Una-una, ang mga dukha. Siyempre, ang mga dukha at ang mga mahirap, magkaibang dukha. Ang dukha, mas malalim yun, mas sobrang pangailangan talaga yun. Example, kinikita niya, dapat sa isang tao minimum 100, ang kinikita niya lang 30. Subhanallah, 30, dapat ang minimum 100. Ang mga mahirap yan, ang minimum 100, kinikita niya mga 80 yun. Kapos nga, pero mas malalim to ang mga fakir. Kaya dapat sila po bigyan, ang mga fakir, kung sa Arabic pa. Mas sila, ang dalawa na ito, kailangan talaga, kasi nga wala silang panggastos. Kawawa talaga, kapos man sila sa kanilang gastusin. Kaya karapat dapat silang tumanggap ng ating mga zakah. Tapos ang kasunod dito, ang mga malalapit ang mga puso nila sa Islam, wala problema, bigyan mo ng zakah. Para baka dahil dyan, maging malambot puso niya, pumasok basta sa Islam. Makaligtas ka pa ng isang tao. Allah, pero itong napakaganda kasi nga napaka-realidad mga kapatid sa Islam. Hindi tayo nagbabayad para mag-Muslim mga tao. Inaano lang natin yan, inaanyayahan lang natin mga tao.
para pumasok sila sa Islam. Siyempre, ang mga pag-anyaya, hindi lang sa salita, bagkus sa gawa din, pagpapakita ng mga magandang asal, pagbibigay, yun. Mashallah, dahil doon, ma-appreciate niya pang taang mga Muslim dahil at magmumuslim pa talaga siya. Allahu Akbar. Kaya ito ang kagandahan ng ating religion. Kasi nga, tayo nagbibigay tayo. Kahit si Prophet Muhammad Salam, sa time ng niya, nagbibigay siya. Kaya maraming mga Quraysh na nag-Muslim dahil malupit si Prophet Salam magbigay. Depende sa may mga posisyon. Dahil doon, nag-Muslim ang mga tao. Kaya po mga kapatid sa Islam, itong isa sa mga kagandahan ng katuruan ng Islam. Tapos ang mga alipin nga nagbabayad para maging malaya, yun. Tutulungan po yan ng nag-iipon ng zaka, tapos bigyan po siya para makabayad siya at maging malaya siya. Tapos ang kasunod, ang may mga utang, mga garimin. Ang mga garimin, may mga utang, ay isa sa mga rin ito mga kapatid sa Islam, binibigyan talaga ng zakah para makabayad. Siyempre, ang mga tao may utang, sakit sa ulo yan, hindi makatulog, hindi sila mapanatag, kasi dahil sa utang. Kaya, pinapagaan ang kanilang loob gamit ang pagbigay ng zakah. Tapos sa landas ni Allah, lahat ng mga nasa landas ni Allah, Allahu Akbar, karapat dapat din sila bigyan ng zakah. Yung mga gumagawa sa gobyerno, siyempre, gumagawa sila para sa landas ni Allah, inshallah, bibigyan po yan sila ng pera. Ng mga nag-imam, ang mga nag-muaddin, inshallah, walang problema. Tapos, ang mga nagtatrabaho rito, example, nangungulikta, siyempre, para hindi siya malinlang o hindi siya matukso sa pera, dapat bigyan mo ang nagtatrabaho. Tignan nyo, napakaganda ang mga nangungulikta dyan. Walang problema, bigyan niya sila ng pasahod nila para hindi sila matukso. Tapos, ang mga biyahero, ng mga nakapus sa pera nila, yun, wala problema, bigyan yan sila mula sa zakat ng mga tao para mapatuloy ang kanilang pagbabiyahe. So, syempre naman, hirap kaya magbiyahe, kailangan maraming pera. Kaya, bigyan po siya ng pera sapat para makauwi siya sa kanilang tahanan, kanilang lugar. Kaya ito ang isa sa kaya ang mga pera, mga kapatid, ang zakat kailangan sa mga sa mga hayop, o kung may lupa ka dyan nga, may mga tanim, may mga ginto ka, o mga nahukay na yaman, yun, o mga negosyo, o yun, kailangan ka magbigay ng zakat. Sample sa mga hayop, kapag umabot ang hayop mo sa kailangan magbigay, lalo na sa pera. Ang pera dapat mo yan, itimbang mo pa yan sa ginto, mga 85 grams. Example, 85 grams, kung anong presyo ng pera diyan sa 85 grams, yun, doon ka example, peso, ang 85 grams, magkano ba sa peso? Kung ganyan ang pera mo, umabot dyan sa 85 grams, ang presyo ng 85 grams, inshallah, magbigay ka talaga ng zakah. Example, ang presyo ng 85 grams, mga 30,000. Kailangan. Tapos, may pera kang ganun, umabot sa isang taon. Yun, kailangan magbigay ka ng 2.5. Obligasyon yan para malinisan po ang iyong sarili. Allahu Akbar. Kung mo naman, itimbang mo naman katulad sa silver, mga 595 grams. Yun. Di ba, siyempre ginto, mahal yan, 85 grams, kunti pero mahal. Pero ang silver, ang pilak, 595. Kaya po, mga ipinapalabas kinino, 2.5, lit-lit, kaya yan. Kung meron kang 100, 2.5, 2.25, ay 2.50, yun lang ibibigay mo. Konti lang yan, kaya huwag kayong maging maramot sa pagbibigay ng zakah. Kasi nga, para rin to sa atin. Tapos, sa mga produkto sa lupa, kapag umabot sa mga 5 ausok, ang ausok na ito ay umaabot sa atong panahon, kung ikilo natin, 611 kilogram. Kung ganun ang produkto na nakuha mo sa iyong taniman, ay kailangan kang magbigay ng tinatawag na ushur. O ang ang 10% ng ng produkto mo. Magbigay ka
Kung pinaghirapan mo ang lupa mo, magbigay ka ng mas kakaunti, ang tinatawag na 5%, nisful ushur, 5% na lang. Kasi nga, manahirapan ka eh. Kaya magbigay ka ng 5%. Allahu Akbar. Tapos kung sa ano naman, sa mga ginto, ganun din mga kapatid sa Islam, kung nahukay mo, mas mahal yun, mga 1/5. Dapat talaga kung 1/5 sa persinto pa, mga 20% talaga ibibigay mo. Kasi hinukay mo naman yan eh. Wala namang, hindi ka naman ganun dyan. Kaya ang mga ito isa sa hayop ng mga kapatid, example, mayroon kang kamilyo, kung may 5 kamilyo ka, magbigay ka, magbigay ka dyan. O kung may tupa ka ng 40 na tupa, magbigay ka rin. Kasi nga may mga may mga tinatawag na sukatan para magbigay ka ng zakah. Kasi nga napakaganda mga kapatid, nga pag ikaw nagbigay, lalo na kasi nga nagpapakita na mayroon ka talagang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bibibiyaan ka talaga kapag mayroong takot. Sabi ng Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sabi ng Allah, katotohanan ang mga matakutin kay Allah ay nasa mga hardin, sa mga halamanan at sa mga tinatawag na uyun o tinatawag na bukal. Allahu Akbar. Kumukuha sila sa mga pinagkaloob ng kanilang Panginoon dahil sila ay dati mga muhsin, mga mabait. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dahil sila ay nagpapakabuti. Kalila minal layli ma yahjaun. Dahil kakaunti sila sa gabi ay natutulog, at sa umaga sila ay humihiling ng kapatawaran. At sa kanilang mga kayamanan, fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, at sa kanilang mga kayamanan meron silang karapatan para sa mga nanglilimos at mga pinagkaitan. Allahu Akbar. Kaya ito mga katangian to ng mga manampalataya na magbibigay talaga sa mga mahihirap. Kasi nga pinupuri ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw nagbibigay dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga galing sa mga pinagbabawal, huwag silang magbigay, kasi dapat ang magbigay mula lang po sa malinis. Kasi nga pakita na ito ay katapatan ng iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagtulong na rin sa mga mahirap. Sana meron kayong napulutang aral. Dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.